nag-aaral pa ako ng elementary, may mga alaga na akong mga racing pigeons noon. Pero before, hindi ko naman alam yung meron palang mga ganitong karera. During that time, ano lang, yung alaalaga lang, pinapakawalan sila, tapos pabalik sila. Mostly galing sa Arangke, yung mga alaga ko noon. Lately na lang ulit ako nagbalik. So siguro mga 2-3 years ago. So mako-consider ko pa rin yung sarili ko na newbie pa lang dito sa pagkakarera ng kalapate. Ang talagang laro ko is sabong. So matagal na akong nagbi-breed ng mga panabong na manok, siguro more than 10 years na. Pero lately nga, na-introduce sa akin ulit tong pagkakalapate. Nasa dugo ko na rin to dahil nung elementary days ko nga nakapag-alaga na ako. Parang nararamdaman ko mas na-focus ako sa pagkakalapate at medyo natatabi ko ng konti yung pagmamanok ko. Yung mga kaibigan ko kasi dito, nagkakalapate sila. So, one time lang, napagkwentuhan. So, parang nagka-interest ako. Sabi ko, dati naman akong nag-aalaga ng kalapate, ba't hindi ko subukan mag-alaga ulit? Nag-search na ako sa internet, nakakita ako ng mga Belgian saka Dutch fanciers. So, kinontak ko sila, doon ako nagsimulang magkalapate. Nung nagre-research ako, nung nagsisimula ako, sila yung nakita kong medyo matunog na matunog. So, nakakuha ako ng mga Deraw Sablon. Nagsimula lang ako dito sa isang maliit na loft dito. Ito yung loft na pinagsimulan ko. Ito lang, ganito lang. So, ilan lang kasya dito eh. Actually, pinahiram lang ito sa akin ng kaibigan ko si Henry Lim. No? So, ito yung dito ako nagsimula. Actually, hindi naman well-designed yung loft ko eh. Kasi kung ano lang yung provisions nung dating lugar, kinonvert ko lang sila. Yung dating, itong flyers loft ko ngayon, dati kasi yan, lalagyan ko ng mga sisiw eh. Dati ito yung sisiwan ko dati. Dito ako nag-aalaga ng sisiw dati before ko kinonvert sa racing loft. So yan lang, kung ano lang yung meron, yan lang yung ginagamit ko ngayon. Ito lang basically ang flyers loft ko. So right now, makikita nyo, ito yung mga panlaban ko sa north. No? Yung panlaban ko naman sa south, actually, nasa kabila yun. So, pag natapos na to, hindi naman magkasabay yung karera ng north and south. Pag natapos na tong karera ng north, yung matitira, ilalagay ko na sa stock loft. Tapos, yung mga pang-south, sila naman ang papasok dito. So, ganun lang ang setup ko. Na-tiyempo naman, itong Deraw Sablon Cock ko na to, nag-produce naman siya. 3 lap winners noong 2014. Lap winner ng Sorsogon, Allen at Katbalogan, magkakapatid yon. Galing dun sa itong Deraw Sablon Cock na to. Ito yung nag-anak ng Sorsogon, Allen, and Katbalogan lap winners. At saka yung overall South champion ng ACRPC, saka TCRPC. Nag-6th overall sa PHA namin this year is anak nung same Deraw Sablon Cock na yon. So, masasabi ko na itong Deraw Sablon Cock na to, medyo siya na yung hinahanap ko na producer. Kailangan ng ibon well-rested, no? Bago mo ikarga sa loading, no? Tapos nabigay mo na yung mga dapat mong mabigay na supplements, vitamins. Tapos kung na-train mo silang mabuti, pagka na-tiyempo sa magandang panahon at maganda yung pakiramdam ng ibon, sa tingin ko, magiging successful naman yung race. Sa pagkakalapati, kailangan honest ka. Pag merong dumapong ibang ibon dito, hindi ko hinuhuli. No? Pinapakawalan ko kung kaya kong i-trace kanino, tine-trace ko. So, honesty, yan. Kasi alam ko yung pakiramdam nung pag nawawalan ako eh. Ang message ko dun sa mga baguhan, no, na katulad ko,
magtanong-tanong tayo, lalo na dun sa mga veterano na. Tapos mag-observe rin tayo, no? Kasi sa tingin ko wala namang isang paraan o isang sistema na tama. Lahat ng sistema may kanya-kanyang tama yan. So mag-observe tayo, humingi tayo ng tips sa mga veterano. Yun lang ang mapapayo ko sa mga baguhan nagkakalapati tulad.